Magandang araw mga kahabi. Meron naman akong service kanina, isang smart TV na Samsung 55 inches. So ang problema niya, wala siyang power. So itinawag sa akin noong isang araw, anong Sunday, then ni-schedule namin ngayong araw ng Martes. So pinuntahan ko nga kanina. Then pinakita sa akin yung video na pumutok daw to, then umusok. So nakita ko nga yung video, sobrang usok yung lumalabas dun sa TV. So alam ko na kagad ng capacitor yun kasi puting-puti yung usok. Ito papakita sa akin ng maid ni sir yung picture ng umusok yung TV. Ayan puting-puti yung usok niya. So nung binuksan ko nga ito na yung power supply niya. Bali pinulout ko na lang siya kasi hindi naman agad magagawa ito doon sa service. So makikita niyo wala na yung capacitor. Ayan ito. Kasi tinanggal ko na siya dahil nagano na siya, nangatas na siya no? Kaya ito nilinisan ko na ito ng lacquer thinner. Kaya kung makikita niyo, ayan namumuti siya. Ayan namumuti siya. Dahil inano ko ng lacquer thinner dahil ang dami niyang ayan namumuti Ang dami niya kasi langis kumalat nung galing doon sa capacitor. Dito pa sa pinaglagay niya ng plastic kanina, hindi ko na inalis dito dahil nga nagkakalat na nga ng langis. Ayan Ayan yung capacitor niya. Ayan Makita niyo bloated na siya. Ayan Tumagas yung langis niya. Then also pagka pumutok kasi yan, sisirit kasi yung dyan dito. Sisirit yung usok, kulay puti. And also mabaho to. Ayan ang capacitor niya. Ang value is 120 microfarad, 450 volts. So malangis masyado to, kaya kita niya hindi ko inahawakan ng directly. Ayan Kasi tumagas na yung mga niya, langis niya sa loob. Okay? So bali ito, pakita ko sa inyo, aside sa capacitor na nag-bloated siya, may shorted din siya. So papakita ko sa inyo na may shorted siya. Kasi yung una nga napagkatingin ko, akala ko capacitor lang. Mostly kasi nagbo-bloated talaga yung capacitor. So iset natin sa ringer Yan. Yan nagre-ring So pakita ko sa inyo yung pinalitan ko na rin yung niya ito. Naghanap ako ng fuse kanina ito. Hindi na ito yung original ng fuse, 5 amperes Yan. So nilagyan ko na siya ng buo. Ayan makita nyo. Ito yung buong capacitor. Ito yung pinalit ko na. Ito talaga ito. Ayan. Ayan nagre-ring. Ibig sabihin may continuity, buo na ito. Bali ang original na capacitor to fuse pala, fuse Bali ang original na fuse nito, ito. Yan, nakita niyo open siya. Pakita ko sa inyo. Yan, open. So kaya siya nag-open kasi may aside do sa capacitor na nag-bloated, meron pa siyang shorted na na mga parts. So kaya pumutok to itong fuse niya. So ayan, nilagay ko na ng buong fuse. Ayan Then also meron akong stock dito na capacitor. Ito muna yung ilalagay ko ngayon dito kasi may dalawa naman siya may dalawang option siya, pwedeng dalawang capacitor na kung 120 microfarad yung original, pwede mo siyang lagyan ng TC68. Ipaparallel mo lang. So ang lalabas nito is 126 microfarad ba to? 136 So mas maganda ito, mas mataas ng konti Yan, ito yung ipapalit ko. Then also, kaya ko binidyo to, medyo complicated ang sira nito. So para sa mga makaka-encounter ng ganito, madadali na kayong gawin kung ganito ma-encounter nyo. And also, kaya ito medyo complicated hindi aside sa capacitor lang, may iba pa siyang shorted kaya yung fuse bumigay. Dahil kung iisipin nyo, bakit ang dami niyang sira? Kasi in-interview ko yung may-ari. Sabi ko, sir, pinapatay nyo ba ito sa sa remote? Oo, lahat ng gamit namin dito ganito. Ganyan ang namin. Ino-off na sa remote pero hindi na ina-unplug. Sabi ko, kaya pala sir nasira yan. Bibigay talaga yan kasi
24/7 niya naka-plug. And also, kahit nakapatay na siya, umaandar pa rin yung standby power. Nagko-consume pa rin yan doon sa kuryente. Ganun ba yun? O ganun yun, sir? Di ngayon, dali-dali niya in-unplug yung isa pa, yung meron siyang multimedia doon na high-end din na Yamaha. Sabi niya, itong Yamaha na ampli ko, ano rin yan, pinatay lang sa remote. Ay, unplug niya yan, sir. Kasi talagang yan, lalo na yan, pag nasira yung Yamaha na yan, hindi niya mahirap na ipagawa yan, mahirap hanapan ng parts yan. So, sabi ko kasi, sir, kaya nagkakaganyan niya, kaya nasisira. Dahil minsan, sa fluctuation, and also sa panahon natin ngayon, palagi nag-uulan, tumataas yung, nagpa-fluctuate yung kuryente natin. Then, yun nga, sabi niya, kaya pala siguro yung boss ko na, nasa booper, yun ang kwento niya sa akin kanina, na sira rin. Actually, ngayon, nandun nga sa service center yung boss ko kasi nakadalawang sira na siya. So, bakit sir? Lagi rin naka-off sa remote lang, hindi niya ina-unplug. Hindi nga namin na-unplug. Ayun, yun ang kinasira, sir. Kaya, lagi nasisira gamit niya kasi hindi niya ina-unplug. Ganun ba yun? O ganun yun, sir. Lalo na yung mga inverter na gamit ngayon, ganun ang ano niya. So, nakapagbigay ako ng magandang tips or information doon sa may-ari. Then ito, sabi niya, yan paano dyan? Sabi ko, sir, pag ganitong kasi nag-bloated dyan, pumutok, hindi lang, sir, yan ang sira niyan. Hindi yan pumutok, sir, kung walang ibang sira. So, hindi ko na tinest doon kasi nga talaga napakarami nung, ang dami lang isito kanina, hindi ko na nga mahawakan siya eh. So, ang plano ko talaga, iuwi ko na lang, dililinisin ko. Wala na akong dalang lacquer thinner kanina, kaya inuwi ko ngayon. So, ngayon, nung nalinisan ko na siya, tinest ko nga siya, tama nga yung na meron nga talagang iba pang sira to, may shorted. So, ngayon, tinanggal ko na yung capacitor, papakita ko sa inyo na may iba pa siyang shorted. So, ang pag-test ng shorted nito, unang-una, nung hindi ka pa pinapalitan yung fuse, kanina, tinest ko muna kung may shorted. So, paano nyo ititest kagad? Paano nyo malalaman kagad may shorted? Kasi ang bumigay na capacitor, nasa primary rin, nasa primary siya. So, dito kayo tututok lagi sa primary para malaman nyo kung nasaan yung shorted. So, dito tayo mag-i-start ngayon. Dito sa bridge diode niya na nakakonect mismo doon sa input AC na 220. Diyan tayo mag-aano kung may shortage siya kasi yung fuse na pumutok ay nakakonect dito sa bridge diode. So, itetest ngayon natin kung ang output ba nito ay may shorted. So, ito, papakita ko sa inyo, Ito yung diode natin, Kikita niyo meron siyang stat dito na nakatapis dyan. So, yan yung positive out. Then yung kabilang dulo niya, ito yung negative out. Then yung nasa gitna, yung dalawang nasa gitna, yan yung AC input. So, ang pag-test natin dyan, para malaman natin, dahil pumutok yung fuse, so, unahin mo muna natin yung dalawang sa gitna kung may shorted ba itong diode. So, dapat, ito hindi ko na isiset sa diode mode. Sa ringer ko na kagad isiset to. Ayan, naka-ringer tayo So, susundutin ko itong dalawang paa. Itong dalawang paa sa gitna. Ayan, nakadikit yan ganyan. Na siya. So, wala tayong narinig na ringer. Ibig sabihin, walang shorted dyan. Babalik na rin kayo ng test prod. Wala rin. So, pwede natin lagay sa diode mode. Tinan natin kasi baka mamaya nag-iba yung resistance niya nung diode. So, test natin, Yan. So, wala, zero. Infinite siya. Ibig sabihin, walang shorted. Babalik na rin ko ulit. Wala, zero. So, infinite, naka-infinite. So, para mas maganda, baba natin itong camera natin. Ayan. So, ayan, nakita nyo. Ititikit ko dito sa paanong yun, nasa gitna ng diode. Ayan, nasa gitna ng diode, makikita nyo yung tester, infinite to. Wala siyang reading, So, walang shorted itong diode natin. Yung input, yung AC input, So, balik rin natin yung test prod. Ito. So, ganyan ang pag-test po ng diode, Para makasiguro kayo, baliktaran po ang pag-test niya, Ayan, naka tayo, So, tinan niyo yung tester natin. Infinite pa rin, Yan, infinite,
So naka-diode mo tayo, infinite na. Now, dito tayo ngayon sa dulo. Sa dulo tayo dito. Yung sa output niya, yung positive, negative. Okay, test naman natin yung output ng bridge diode natin. Tingnan natin kung may shortage siya. Ayan, ito yung output niya, no? So, sundutin natin ng test prod. Ayan. Naka-ringer tayo, no? Ayan, no? Nagbabuzzer siya, oh. Ayan, no? Ayan, no? So, may shorted tong ano natin, tong bridge diode, yung output niya. So, pag ano niyan, isolate niyan, pwede mo siyang ihang tong bridge diode. Pwede mo ihang yan para malaman mo kung ito yung shorted. Pero sa akin, based on my experience kasi, mostly kasi hindi basta nasisira ang bridge diode. So, ang ginagawa ko dyan, imbis na tanggalin ko itong bridge diode, ang ginagawa ko dyan, ang tinatanggal ko dyan, yung mga nakakabit dito sa positive out or sa negative out. Yun na lang, halimbawa may jumper, yun ang hinahang ko. Pag hinahang mo yung jumper, then saka mo itest ulit ito, doon malalaman mo kung yung bridge diode mo shorted. Pero mostly kasi, bihira lalo na tumagad yung bridge diode na malalaki, bihira basta masira yan. So, ayan na, ito yung ilalim ngayon ng bridge diode. Makikita nyo, medyo ano siya. Kasi yun yung ano na, nung lacquer thinner. So, kuskus lang kailangan niya, matatanggal din yan. No? Yan, mawawala rin yan pag kinuskus ng ano yan. Ayan, no? Mawawala rin puti-puti na yan. So, ito ngayon yung paanong bridge diode natin. No? Ito yung positive out, ito yung negative out. So, para matest mo siya, ayan, katulad niya, no? Ito yung negative out. Ayan, no? Meron siyang fusible resistor. Ito, ihahang mo ito. Ito sa kabila para mawala siya ng connection doon sa loob, no? So pag nawala siya ng connection, saka mo uli siya i-test itong positive out saka negative out. Doon mo malalaman kung shorted pa rin ba talaga itong bridge diode. So this time, hinang ko na nga siya, meron pa rin, no? Sinundan ko siya ng sinundan kung nasaan yung shorted niya. So hindi ko pa rin inaangat yung bridge diode kasi yun na nga, based on sa tagal ko na gumagawa kasi ng ganito, bihira kasi bumigay yung bridge diode. Lalong ganyan, mga malalaking ano na yan. So, ito ngayon yung sa line capacitor natin. Dito na ako kagad dumiretso. Tinest ko ngayon to kung may shorted ba ito dito sa may dito sa may terminal ng capacitor, yung positive negative. So, dito nagtest ako kagad dito. Ayan, test natin tong ano ito. Ayan, then ito yung isa. Ayan, ayan, nakita nyo, gre-ringer. So, dito mismo sa may terminal ng capacitor, malaking voltahe pumapasok dito, 300 plus, mga 330 volts, ganon. Kasi pagdaan ng bridge diode, tataas yan. Kasi active component ng bridge diode. Then also, meron pa rin siyang diode dito na nagpapataas sa voltahe. So, mataas ang pumapasok dito. Kaya, kung mapapansin nyo, yung capacitor niya, ang voltage capacity niya is 450 volts. So, yung 220, tumataas pa yon. So, ngayon dito, nakita ko na may shorted dito. Ayan, o. So, ang ginawa ko, unang approach dyan, hinang ko nga yung connection nito, yung dito sa negative, meron pa rin, may shorted pa rin, no? So, ang next na hinang ko dito, yung connection naman ng itong positive na to, yung connection nito, kung nasaan, hinang ko rin yan. Ito yung positive natin, ayan, ito yung positive output, then nakapasok ito sa chopper. Ito yung chopper natin, no? Then yung chopper, nakapasok sa, dito sa, itong, diode din to diode. Teka, ano bang diode to? Half wave diode yata ito na shorted din. So yan, no, tinest ko yan. Kaya meron nag-a-appear na shorted. So, kaya ko to binidyoan kasi nung tinest ko, ang dami niyang sira. Ayan, oh. Ayan, shorted din siya, oh. So, ang ginawa ko, hinang ko to. Ayan. So, nakita ko na shorted to, no? So, iniisip ko, pag hinang ko to, mawawala na yung shorted dito sa may terminal ng capacitor. Yan. Diba? So, hinang ko ngayon to. Itong half wave diode na to.
Hindi ko sure kung half, pero alam ko half wave diode ito eh. Ito. Ayan o, yung dalawa lang paa niya, ayan o. Ayan. Ano ba ito? MERF 860, no? MURF 860, no? Ayan. So, ito yung ito shorted to eh. Ayan, pakita ko sa inyo, no? Ayan o, shorted o. So, babalik rin ko. Ayan o, nagbibip pa rin, no? So, dapat hindi yan nagbibip. Ayan o, pakita ko sa inyo, ha? Ayan o. Nagbibip. So, pag binaliktad natin yung test prod, dapat hindi yan magbibip. And also, kahit hindi natin baliktarin, dapat hindi magbibip yan. Kasi mataas ang resistance dapat ng diode eh. Mga 450 ohms dapat yan. So, ayan, shorted oh. So, akala ko ito na yung nagpapashort dito sa terminal ng capacitor. Yan. Ito sa kabila makita nyo. No, wala. Yan, shorted. So, dapat mawala yan. So, ang ginawa ko, inangat ko tong diode nito. Angatin natin ha. Papakita ko sa inyo. Ayan. So, naka-desolder na yan, no? Ayan. Ayan, no? Hindi pa nga nakahina, pero dumidikit na talaga si short pa rin. So, pakita ko sa inyo itong diode na to. Tinanggal ko na ito. Ayan, no? Pakita ko sa inyo na shorted talaga siya. Ayan, no? Ayan, no? Shorted talaga, oh. So, hindi mo na kailangang i-reverse pa yan kasi nakahang na yan. So, shorted talaga itong diode na to. Then, i-testing ngayon natin ito dito. Ito sa terminal na to. Yan. Kung nawala na ba yung shorted niya dahil tinanggalan natin yung shorted na diode eh. Ayan. Dapat mawala shorted na dito sa ng capacitor. Ayan, meron pa rin oh. Ayan oh. So, hindi lang itong shorted. May iba pang shorted yan. So, hanapin ulit natin, titrace natin, no? Nung sinundan ko siya ng sinundan, yung positive ng main natin sa, yung positive out nito, ng capacitor, sinundan ko siya, nakakonect siya dito sa dalawang MOSFET na ito. Yan, dalawang MOSFET na yan, ha? So, titinan niya, ha? Guys, inangat ko na ito. Binalik ko na lang para ipakita ko sa inyo, no? So, kasi para makakita nyo talaga nagsishort siya. So, ito, mapakita ko ulit sa inyo, no? Ayan, no? Ito yung terminal ng capacitor. Ayan, no? Shorted, oh. Ayan. So, dapat mawawala yan. Kasi, hindi mo pwedeng lagyan ng fuse yan nang hindi na tatanggal yung shorted na to. Dahil pag nilagyan mo siya, puputok pa rin yung fuse niya. So, sinundan ko ngayon siya. Ito, nakapasok siya dito sa dalawang MOSFET na ito. So, nung tinest ko itong MOSFET na to, doon ko nakita na shorted din pala ito. Ayan, test natin yung drain niya. Yung drain ng MOSFET saka yung source na paa niya. Ito yung drain, ito. Ito yung source. Ayan o. Tignan nyo. Ayan, shorted o. So, para masiguro nyo shorted, napit natin ito. Ayan o. Baliktad rin natin yung test prod. Ayan, binaliktad ko yung test prod. Nandito na yung pula sa drain. Ayan, shorted talaga. So, baliktad natin uli. Binaliktad ko uli. Ayan. So, shorted talaga. Then, ito yung isa. Ganun din to. Tignan nyo. Ayan, shorted pa rin. So, baliktad rin natin uli. Okay. So, shorted din itong dalawang MOSFET, no? So, kaya nag-a-appear pa rin dito sa terminal ng capacitor na shorted. Ayan. So, ang gagawin natin, tatanggalin ko ulit itong dalawang MOSFET na ito para malaman natin kung mawawala na ba yung shorted dito sa terminal ng capacitor. So, tatanggalin ko yung dalawang MOSFET na ito. Angatin natin yan para malaman natin. I-hang natin para malaman natin kung mawawala yung shorted dito sa may terminal ng capacitor. Yung dalawa na ito.
Yan. So, ikutin natin para madali natin matanggal. So, ang pagtanggalan nito, kahit wala kang hot air, madali lang yan. Basta ibabad mo lang yung panghina mo doon sa tab nung drain. Ito, nung niya, yung sa tab niya. So, aangat na yan. Ayan, maangat na siya. Ayan, pag napaangat mo na yan, pwede mo nang ihinangin yung dalawang paa. Yung gate saka yung drain niya, ay source niya. Ito. Ayan, natanggal na siya. So, natanggal na yung isa. Next na natin yung isa naman. Ito. Ito naman. Kailangan sundutin natin ang precision sa gilid para mapaangat natin siya. Ayan o. Ayan, mangat na. Ayan, nakaangat na siya. Then, hinangin natin yung dalawang paa niya. Yung source saka yung gate. Ayan, mangat na siya. Okay. So, nahang na natin tong dalawang MOSFET na suspect natin na shorted. Ayan o. Hang na siya. So, ilipat natin dito para makita niya talaga. Pakita ko sa inyo kung shorted ba talaga ito. Ayan o. Ayan, lagay ko dyan. Ayan yung isa, ito. Ayan, baliktad rin natin. Ayan o. Ayan. Okay, test ngayon natin kung talagang shorted yan. Ayan, binaba ko yung camera. So, ito yung tester natin. Test natin kung talagang may short dyan. Ito. So, kung babaliktad rin natin pag ganito, ayan, pag ganyan. Dito naman sa MOSFET, ang pin configuration niya, yung base niya is gate. Then yung output niya is drain. Then yung pinanggagalingan nung output, yung source. Ano ba, kung may inputan siya ng 220 volts, then papasok yung voltage sa gain, magsiswitching siya, lalabas dito yung 220 volts sa drain. So parang pares din sa transistor. So, kaya dito, mostly, ang nag-short dito, yung drain sa source. So, test natin kung talagang tama yung sinabi ko. Ito yung drain, then ito yung source. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Mag-beep yung natin, yung tester. So, shorted yung drain sa source natin. Baliktad rin natin yung test prod. Ayan, ganun pa rin o. So, shorted itong isa. Then, next natin itong isa. Ayan, shorted pa rin, ha. Then, baligtad rin natin ang test prod. Shorted pa rin. Pero actually talaga, sa unang sundot mo pala, pag nag-beep yan, matik na yan, shorted na yan, kahit di mo baligtad rin. Kahit di mo siya baligtad rin, matik na yan. Sa akin lang, para lang sa mga beginners, para makasiguro kayo talagang shorted. Ayan, ha. Okay, so aside sa dalawang MOSFET na yan na shorted, yun nga, itong isang half-wave diode natin shorted din. Ayan. So ngayon, na-trace natin yung mga component na shorted, no? Mga component na shorted. So balikan na natin yung terminal ng capacitor kung shorted pa rin. So natanggal na natin itong tatlo na shorted, no? So para malaman natin kung may iba pang shorted yung itong power supply natin, itong board, no? So ito na ngayon yung terminal ng dalawang capacitor, no? So test ngayon natin yan kung shorted pa rin yan. So dito tayo mag-ano. Ayan, no? Ayun, no? Wala na yung shorted niya. Wala na. So para makasiguro ka wala na shorted, baliktad rin yung test prod. Ayun, wala na siya. So, dyan, makakasiguro ka na, pwede mo na siyang palitan ng parts. Pwede mo na siyang lagyan ng yung good na parts dun sa mga parts na may mga busted na. So, pwede mo siyang lagyan. Kasi wala na tayo na detect na shorted. So, itong kabilang lagay ng capacitor, wala na. Pares wala na siya yung shorted. Ayan. Okay. So ngayon, hahanap ngayon tayo ng, kasi SMD ito, maliit na MOSFET to. Hahanap ngayon tayo nito na pamalit.
Then also itong half wave diode. Okay? Okay guys, may nakita ko doon sa mga stock ko na ito, meron tayong ito yung half wave diode, then MOSFET, no? So ito yung mga sira, no? So test natin buo ba itong half wave diode na ito. Ito. So yan, ito yung tester natin, ha? So unahin natin yung ringer uli. Ringer muna tayo. Yan, ito yung half wave diode natin na sira. So i-test natin, ha? Yan, shorted, no? Then ito naman, yan, walang short, to. So balik rin natin. Wala pa rin, ha? Okay, so hindi natin kagad masasabing buto. Kailangan i-test natin sa diode mode kasi baka mamaya may leak. So lagyan natin sa diode mode. Yan, naka-diode mode na tayo. Test natin ngayon. Ayun, no? 383 ohms volt. Balik rin natin sa diode mode. Kabila, wala, zero, infinite. So buo to. Pakita ko sa inyo, no? Ayan, test natin. Ayan, ay, sana ito. Ayan, no? Test natin siya dito. Ayan, reading niya. Ayan. Okay. So, balik rin natin yung test prod. Dapat wala tayong makakukuha reading dyan. Ito. Ayan. So, infinite. So, good to. So, good yung half wave diode natin na nakuha natin doon sa mga stock. Then, next natin itong MOSFET. So, may problema tayo dito, no? Kasi wala tayong available ng parts na ito. Ang value nito is kung dalawang shorted, ang value nito ay ayan nakalagay, ayaw kong makita niya, hindi makita, no? So i-zoom natin. Ayan ang value niya, ayan, 50R380P 50R380P 380P. So yan yung value ng yan yung shorted. Now may nakuha ako ito, yung dalawa na to. So ito good to, no? So yan, lagyan natin dyan. Yan. So pakita ko sa inyo yung value niya rin. Ayan. Yan, hindi mabasa. Wow. Yan, 60. Ano ba yan? Hindi ko mabasa. Ayan, 60R360P. So 60R360P. So dyan pa lang alam ko na mas mababa ito. Itong dalawa na ito. Mas mababa itong dalawa na ito kesa dito. Kasi ito 360p. Ito naman 380p. Pero although pareha silang pwede pang 220. Kaya lang siguro yung 380 na yan, malamang hindi ko alam kung voltage ba yun o ampere, no? Kung voltage okay lang siya. Ibig sabihin ng 380p, baka yung kaya niyang capacity ng voltahe. Then ito rin. So yung 50 naman, tingin ko kaya niya ng, hindi ko alam kung 50 ba yun o baka 500 volts yan eh. So hindi ko alam kung anong to, kailangan makita ko yung specs. Pero sa ngayon, alam ko na kagad na mas mababa itong nakuha ko na nabuo ng MOSFET. So ang gagawin ko lang dito, ipante-testing ko na lang muna yan. Na-research ko itong specs nitong dalawang MOSFET. Bali yung 50R380P, yung 50 equivalent to 500 volts,
Then yung 380p equivalent sa drain source on state resistance niya. Then yung 60R 360p naman, yung 60, yun yung 600 volts ng voltage capacity niya. Then yung 360p, yun yung drain source on state resistance niya. Ibig sabihin 0.36. So wala namang pinagka-iba halos. Actually, mas mataas pa tong available sa akin, 600 volts capacity. So pwede ko na i-replace tong available sa akin na MOSFET, itong 60R 360p. Ikakabit ko na doon sa board para matesting ko kung magpa-power na siya. So ipakita ko na lang ngayon sa inyo kung good ba itong kinuha ko na MOSFET. So ilagay na natin sa ringer, no? Ayan, ringer. So test natin yung drain saka source, no? Ito yung drain. Ayan. Uy, lumalsik. So ito yung drain. Ayan, then source. So walang ring, hindi siya nagri-ring, no? So hindi siya shorted. So buo to. Then yung isa ganun din. Ito isa. Ayan, then yung nasa drain yung isang test pad. Lalagyan natin ngayon yung isa sa source. Ayan, ayan. So hindi rin nagri-ring. So buo yan. Pero ang pag-test talaga ng MOSFET, ganito, ilagay natin sa diode mode. Yan. Yan, nasa diode mode tayo. Ganyan. Ito talaga ang pag-test ng MOSFET, na. So ilagay natin dito sa ibabaw to. Yan. Yan. Para makita niyo paano pag-test ng MOSFET. So yung drain saka source, kailangan naka-diode mode ka diyan. So pag nilagay mo itong negative dito sa drain, then yung positive sa source, magre-reading ka dapat dyan ng mga 400, ayan, 438, oh. So yan ang ideal na reading yan. Ayan. So dapat maka-reading ka ng ganyan. Now, pag binaligtad mo yan, dapat wala kang marireading dyan. So binabaligtad rin natin yung test pad. Ayan. Then dito. Yan, infinite, walang reading. So dapat ganyan. So pag ganyan ang reading mo, buo yung MOSFET mo. Then kung isa pang pag-test niya dito sa may source, sa may drain saka sa may gate, dapat wala kang marireading diyan. Yan, wala kang dapat infinite yan. Yan, wala. Ayan, wala. Then pag binaliktad mo, ganun din. Vice versa lang yan. Yan, so wala rin, And also from source to gate, dapat wala ka rin marireading dyan. Source to gate, ito. Dito natin ilagay. Dumudulas kasi. Yan, dito natin ilagay. Yan, nilipat natin, Asan na isa? Wala, yun. So dapat from source to gate, wala ka marireading dyan. So ito, papakita ko sa inyo yung isa. So, from drain to source, ayan, ito yung reading, So, pag reverse mo ito, ayan, dapat infinite, So, ganyan lang pag-test niya. Then, gate to source tayo. Ito. Ayan, gate to source. Ito, ayan, So, infinite pa rin, So, pag binaliktad natin yung tester, dapat ganun pa rin, infinite pa rin. So, butong nakuha nating MOSFET, medyo mababa lang siya, 360p, yung sira 380p. Okay, so ikakabit ko na lang muna doon sa board ng power supply para matest ko kung magpa-power siya. Kakabit na natin itong upward diode natin. Lagyan natin muna ng thermal paste. Yung thermal paste natin, nalagyan natin siya. Yan. Ito na yung half wave diode. Ayan, ayan, nilalagyan ko na. Hindi pa na nakita sa camera. Ayan. Okay. Kabit natin dito. So, ito yung kinakabitan niya. Ayan.
Okay. Then, tornilyo natin. Yan. So, ang purpose lang naman natin, itest muna natin kung gagana siya. Yan. Okay, then ilagay natin yung capacitor. Itong stock tayo dito ng capacitor. Ayan. So, ang purpose na ito, pang-test lang muna, no? Okay, lagay na natin yung capacitor. Ayan. Then next, yung isa. So, titinan nyo rin yung brad yung yung polarity, baka mabaliktad. So, yun yung may line na ganyan. Ibig sabihin niya, negative yan. So, madali mo lang, tulad nito, uy, baliktad pala ito, oh. Nakalagay dito, positive. Positive siya, oh. So, trace natin kung positive nga ito, positive nga ito. So, nakabaliktad yung paan nito. So, babaliktad rin ngayon natin siya. Okay. Ibabaliktad lang natin. So, dito, makikita nyo, ito may nakalagay dito positive, naka-indicate na positive. Ito positive. Yan. Then, ito, negative. Ayan, yung milay na yan, oh. May puti na ito. Yan yung negative. So, binaliktad ko muna yung paan ng capacitor kasi, yan, oh. Iba yung niya. So, pang-testing lang natin ito, no? Kung mag-work siya, no? Para malaman natin. Then, ito, yan, katulad yan, no? Babaliktarin ko pa yan para maging ganon. Ito na kayo lagay natin dito. Ayan, para mahaba siya. Then next, baliktarin natin itong isa. Ito, baliktarin natin yung paa niya. Ayan. Kabila naman. Ayan, binaliktad ko na. Ayan, nakabaliktad na siya. So, para yung positive, negative side mapunta dito. Ayan. Kasi kung di mo babaliktarin yan, sasabog yan kasi opposite polarity yan. Sasabog yung capacitor natin. So, hinangin na natin ngayon. Kasi nalalaglag pag hindi natin hininang. So, hinangin natin. Nung tinesting ko itong power supply, sumirit itong capacitor, bumigay siya. Kaya ang ginawa ko, bumili na lang ako ng bago. Okay, nakahina na yung capacitor natin. Ayan. So, gagawin natin yan. Dikitan natin ng glue para umayos siya, no? Okay. Lagyan natin ng glue dito. Ayan, umaangat yan. So, next natin yung yung MOSFET. So, ito yung buo na, itong dalawa na ito. Ito yung sira. Ito yung sira. Ayan, sira yan. Ito yung buo. Yung 360 lang number. Ay, hindi. Sira pala to. 380 yan, eh. Ito yung buo. Ito, 360. Ito, lalagay natin ngayon dyan. Then ito. Ayan, 360. So, hinangin muna natin to. Okay lang na mas mataas yung mailagay ng MOSFET, wag lang mababa. Kasi mas safe yan pag mas mataas. Ayan, okay, tumingin. Okay. Isang paa muna. Then next. I-align pa natin mabuti para maganda siya tingnan. Maayos siya tingnan. Yan. Naka-center. Yan. Okay. Then sunod natin isang paa uli. Ikutin natin para hindi tayo mahirapan maghinang. Yan.
Okay. Yan yung kabila naman para hindi naman nag-overheat ito masyado. Sa kabila naman tayo magginang ito. Yan. Okay. Mainam na natin yung dalawang paa. So, sunod natin yung pinaka ano niya, body niya, yung tab niya, yung pinaka drain. Ilangin natin yan. Actually, yan yung nagsisilbi din yung heatsink. Kaya kung makikita niya, medyo makapal yung ano niya, yung foil niya. Yan yung nagsisilbing heatsink. Yan. Okay, next yung isa. Yan. Yan. So, ayan, nakakabit na. Ayan, oh. And then, yung ano pala, itong half wave pala, hindi ko pa pala nahina yung half wave diode. Hinahin ko pa. So, may half wave to. Ayan, hinahin natin. Ayan na. Hinahin natin, no? Hinahin natin yung mga nag-cold solder dito. May mga nag-cold solder. Angat-angat. Ayan. Okay, test natin ngayon. Nahilang na natin. Test natin ngayon yung bridge diode kung meron pa rin siyang shorted. So, ilagay natin sa ringer tong tester natin. Ayan. Ayan. Okay, tingnan natin ngayon kung may shorted pa rin after natin na palitan ng good na pyesa. So, ito yung bridge diode natin. Ito yung output niya, yung DC out. Ayan. So, dapat hindi tutunog ng ganyan. Ayan. So, test natin. Ayun, wala na. Wala na siyang ringer. Ibig sabihin, wala na siyang shorted, no? Hindi na siya nagre-ring. So, pwede na natin i-plug ngayon yan. Binaligtad ko. Dapat wala kang makukuha ano dyan. Okay? Okay, pinalitan ko na yung na sumabog na capacitor. Ito, pinalit ko. Bali, ang original niya is 120 microfarad, 450 volts. So naghanap ako, wala akong makita sa raon. Bali, ang nakita ko itong 150 microfarad, 450 volts din. So okay na okay yan. Yan, 450 volts din yan. So yan na lang ang pinalit ko. And also yung capacitor sa backlight, dalawang 10 microfarad yun, 450 volts din. Ano siya, bloated na rin yan eh. So, ang ginawa ko, pinalitan ko na rin siya. Pero wala akong makitang 500 volts. Yun sa backlight, 10 microfarad 500 volts. So wala akong makitang gano'n na 10 microfarad 500 volts. So ang ginawa ko, bumili na lang ako ng isang capacitor ito. Pero 22 microfarad 450 volts. And then also yun sa yun sa 13 volts ito, medyo bloated na rin yung tigwa 1.5 yun eh. 1,500 microfarad ang isa. So wala akong makita ang ganun. Bali 1,500 microfarad 25 volts yata yun. Wala akong makita ang 1,500 microfarad. So ang ipinalit ko na lang ay ito siya, 1,000 microfarad, 1,500 microfarad, 25 volts. Wala akong makita nito. So hindi naman pwede yung 1,000 microfarad lang. So ang ginawa ko, ang binili ko na lang
2,200 microfarad, 35 volts, which is good na good, mas mataas. So ito tig-isa yan, tig 2,200 microfarad yan. Kasi dalawa siya eh. Dalawa itong ganito na pinalitan ko. Yan, dalawa yan. Kabilaan yan ito. So yun ay pinalit ko ngayon. Wala ko makita yung wala yung value dito, di makita oh. Yan sa ilalim kasi dinikitan ko na siya ng glue eh. Okay, sa ngayon magbo-voltage checking tayo. Kung meron na tayong standby power, ito standby power niya naka-indicate dito, ayan oh. Ayan oh. 8 volts standby power, then on 13 volts. Ito tayo nakalagay oh. So ito yung pinaka full wave diode ito ng 13 volts. Pagka naka-standby 8 volts lang muna yan. So dito ang output niyan eh. Ito sa dalawang capacitor na to. Yan. Ito. So mag-voltage checking tayo ngayon kung good na ito. Okay, kabitan natin ang power cord ito. So babalita rin lang natin no, para safe yung board natin. Hindi pa mag-ground dito sa So ayan. Tetest ngayon natin tong ito sa capacitor. Kasi dito galing dito sa may full wave diode, papunta siya dito sa capacitor. Ito yung dalawang capacitor kanina ito. Ayan oh. Yan yung dalawang capacitor na yan. Yan. Nandito yung niya, terminal niya. So magte-test tayo diyan. Kailangan makakuha tayo diyan ng 8 to 11 volts yata yun. So ito yung tester natin ha. Ayan. So saksak natin kung ilan makukuha natin. Ayan. 12 volts oh. Yan ang reading niya, 12 volts. 12 volts oh, standby power. Okay. So ayan oh. So ang ating test prod oh. Ayan oh, wala oh. So meron na tayo standby power at 12 volts. Then test natin yun sa yun sa backlight. Ito nilagyan ko na ng wire para kasi medyo yan eh. High voltage kasi kaya para na lang isang sundutan na lang. Sasaksakan na lang yung test prod yung power cord para makita natin kung ilan yung lalabas sa sa backlight. Doon sa power supply ng backlight. So ang standby power natin is 12 volts no. So test natin ngayon yung sa backlight, yung ilan. Okay. So tap natin itong positive prod dito sa ito na bali ito, kaya may wire hinina ko na to para gaganyanin na lang hindi na tayo susundot. Kung natatakot kayo magsundot, pwede naman ganyan maghinang muna kayo ng wire doon mismo sa terminal ng at saka hindi, kung lalo na kung nangangatog-gatog kayo kasi minsan pag nagkamali ka na sundot dyan, lalo na kung high voltage ng output nyan, baka mamaya mag-short yan, lalo masisira. So ito pinaka-safe na paraan. Ayan teka, ang hirap na i-bull nito. Ayan, okay, ayan, nakabull lang, ayan. So yung wire na yan, ayan nakatap yan dito. So ang likod niyan is yung malaking capacitor. Ayan ayan yung malaking capacitor. Ito. Yan ang kinakabitan ng dalawang wire na yan. So titingnan ngayon natin kung ano magiging output niyan. So ito yung tester natin ayan tingnan natin kung anong ilang voltahe yung backlight nito. Teka, i-shape natin ilayin natin baka magdikit-dikit yan ang laking problema yan. Gawa na, nasira pa. So ngayon sasaksak natin ngayon yung power cord natin kung ilan ang magiging output. Ayan tingnan niya ayun 300 nga 330 taas pala 350 kaya pala 500 yung capacitor no original. So kaya pa rin yung kaya pa rin 40 450 lalo pag may load dyan babagsak pa yan 380 laki pala kasi actually itong power supply na to 55 inch ang nito ang kinakabitan to. Samsung to Samsung na na smart. So ito pinulat ko lang tong power supply na to. Actually mga 3 days na ito dito kasi mahirap maghanap nito itong MOSFET na hirap maghanap niyan. Wala kang mabibili sa raon yan.
So, ayan. Okay na ito. Di-deliver ko na ito. Mamaya iti-text ko sa may-ari. So, malalaman niya kung... Kasi ang kagandahan sa Samsung kasi, naka-indicate kung saan nakakabit ang power supply na ito. Ayan nakalagay, 55 inch. Ayan, 5.5. Tapos yung dalawang guhit sa taas, sa gilid ng 5, yan nasa taas, inch yan. Inches, ibig sabihin yan. So, 55 inches ang TV na ito. Ayan. Saka makikilala mo kagad pag Samsung, kulay brown tong ano niya, yung tawag dito, tong PVC board niya. Yan. Saka ganyan ang mga choke coil niya. Ayan. Itong ano, kalimutan ko na ito. Chopper transformer. Yan. Ganyan ang mga design niyan. Pagka Samsung. Okay? So, bali, tinext ko na yung may-ari nito. Inaantay ko na yung reply kasi sabi ko, Sir Pet, kung pwede ko na bang i-deliver yung itong power supply ngayon para matesting ko na. So, tatanggalin ko muna itong dalawang wire na ito. Yan, So, i-deliver ko ito mamaya pag once nag-reply na yung may-ari. May siya. So, titinan nyo lang yung board na ito. 55 inches to. Napakalaki ng TV na ito. Pero smart na rin. Yan. So pag ganyan kalalaki, hindi ko na pinupulot yung kung power supply lang naman nasira, naka-separate naman yung power supply niya. Dinadala ko na lang itong power supply. Kasi actually nga natagalan ako dito, inabot ng 3 araw to. Kasi yung mahirap talaga hanapin yung MOSFET niya. Yung tinuro ko kanina, yan, itong dalawang MOSFET na to. Yan yan, dalawa na yan. Mahirap hanapin yan. Wala ka mabibili sa raon yan. So nangyari niya na bumulot na lang ako ng buti lang may stock ako niyan. Pero kung sa raon mo hahanapin yan, wala ka makikita niyan. Kung sakali may makita ka naman dyan, hindi ka naman siguradong original yun. Lalo na kung ang size niya malalaki. So replacement na lang yun. Ito at least ito talagang original to na MOSFET siya. Yan, dalawa na yan. Yan. Itong dalawa na to. Ito. Hindi ko gano'n dinidikit yung kamay ko. Baka may stock pa ng voltahe yung capacitor Ayan capacitor sa kamay ko lang. Ayan Baka madali ako So mamaya kung mag-reply may-ari, bibidyoan ko ulit yung pagkabit ko dun sa mismong dun mismo sa kaha niya para matest na kung mag-on na ito. Okay? Okay, dito lang sa bahay ni Sir. Kakabit ko na yung power supply ng Samsung para sa 55 inches. So, doorbell tayo ngayon sa bahay ni Sir. Doorbell tayo. Ayan. Hello. Try natin. Kasi sabi ni Sir, 6 PM nandito na siya sa bahay. So, kaya ngayon ko lang kakabit para matesting kung okay yung power supply doon mismo sa unit niya. Sir, Butchi? Sir Butchi? Yung sa TV? So, dito na ako sa bahay ni Sir. Kaso, wala pa siya. So, tinext ko muna kasi ayokong galawin yung unit pag wala siya. Wala kasi binili sa guard. Doon sa maid, walang binili. Ayun, nag-text na. Naku, wala pa kami, sabi ni Sir. Yan, nag-text siya. Teka, tawag ako, sabi niya. Sabi niya, tatawag na siya. Nag-text siya ngayon si Sir sa akin. Dito na ngayon ako sa bahay niya. Kasi ngayon ang usapan namin alas 6 ng ngayon alas 6. Kasi, teka, kagabi tumawag siya. Pwede daw ikabit ko, tumawag siya ng mga magsi-7. Sabi ko, Sir, andito ako sa service. Sabi ko, bukas na lang po. Kahit na alas 6 din ng gabi. Ngayon yun. So, antay ko na lang po ng ayun yung service ko. Ayan. So, dala-dala ko na yung power supply dito sa bag. So, ikakabit ko na lang ngayon. Time na natin ng ni Sir. Kasi tatawag na siya doon sa sa maid nila. Wala daw kasi binilin So, tumawag na si Sir. Kabit ko na daw. Ay! Teka. Tuloy na ako. Ayan yung TV. Ayan.
So, medyo malaki to. 55 inches. Kakabit natin. Ang laki oh. Tatanggalin natin. Yan. Yan. So, alisin muna natin ito. Gumamit muna ng ibang TV si Sir. Galing doon sa kwarto nila. Mas maliit. Kasi habang sira pa itong ang nire-repair ko. Medyo malaki ito eh. Ayan. Yan na, atin na. Medyo malaki ito. Ayan. Ito. Ayan. So, tanggalin natin. Dito ko na lang nilagay sa sahig yung TV kasi yung lamesa nila hindi kasya dito sa malaking TV. Bali, dalawang lamesa ginagamit pinagdugtong. Kaso yung lamesa pag pinagdugtong mo hindi pantay, nakatabingi. Kaya natatakot ako baka mabasag pa tong panel nitong TV. Kaya sabi ko dito ko na lang sa sahig gawin. Mas safe pa siya. Itong bakal, itong brace, ang kapal no. Makapal yung brace niya oh. Baklas yun. Kaya ang bigat. Okay. So mas pinili ko dito sa kasi yung lamesa niya dalawang lamesa kasi maliit kasi hindi kasi yung 55 so dalawa. Kaso pag pinagdugtong mo yung dalawang lamesa hindi pantay yung gitna kaya natatakot ako baka mamaya mabasag mo ko na panel eh. So pinili ko pa dito sa side. Yung nakaraan tinanggal ko yung power supply tagal bago na ano. Kasi yung lamesa hindi pantay. Pinili ko dito. Ganyan laki oh. Ang bigat. Hindi na pang TV ito eh. Maano ito eh, yung improvised na bracket. Bigat. Okay. Yan natanggal yan. Ang bigat. Yung bracket ang bigat. Okay, di may tornilyo. So, ayan na. Gabitan natin. Ito na yan. Yan. Ito yan. Saan ba siya nakaposisyon? Dito. Ano ganyan. Paganto ito yan. 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 So, kabit natin yung mga tornilyo. Madali siya ibaba galing doon. Pero mahirap siya ibalik. Yun ang mahirap pagbalik. Lalo na mag-isa lang ako. Kasi nung nakaraan nung pinabalik ni Sir doon, nandito yung anak niya. Tinulungan ako nung anak niya na buhatin. Nahirap kasi shoot doon eh. Diyan o. Diyan ako nahirapan mag-shoot. Kasi mabigat nga pag may bracket na. So ngayon, testingin natin kung garanti sabog na to. Yan, itong dalawa. Dito. Yan, so isa. Diba? Yan. Yan.
Yan. So, yung pinalitan natin dalawang MOSFET sa ilalim. And also itong full wave diode. Yung dalawang malit na MOSFET nasa ilalim, yun yung mga pinalitan natin. And also itong capacitor. Ito. Sa kaya. Mga to. Ayan. Ayan. Sige. Kabit natin itong backlight. And then ito sa mainboard. Ayan. Okay, power cord na next dito. Pagka umilaw yung ito. Pag umilaw to, yung indicator dito, tingnan natin kung wala pa iba na damage. So, kunin natin yung power cord. Sak natin. Ayan. Ano mayayari? Yun. Ayun. Ayun. Umilaw na. Ayun. Yun. Umilaw na yung backlight. Ayun. So, titingnan natin kung may display. Ayun. Meron na. Namatay. Nakasindi ba yung backlight? Ayun. Nakasindi nga. Ayun. Nakasindi. Nakailaw yung yung tikon. So, tataasan lang natin. Titingnan natin kung may power na siya. Meron na. Ayan. Kasi hindi na yung Okay. So, may power na siya. So, tatakipan ko na lang para mabaligtad ka mamaya. Kasi baka mabitaw ko. Unang-una nakapao ko. Baka mag-ground ako eh. Ayun. Miss? Yes? Pwede makahiram ng extension? So, nanghiram ako ng extension kasi hindi ko siya maaangat. Kasi unat tong power cord natin. So bago ko muna isara, angatin ko muna para makita ko kung may display na. Tingnan na lang. So naglagay ako ng apakan, baka mag-ground ako eh. Baka mag-ground ako, mabitawan ko eh, mahirap na. Malaki to eh. Pero may power na, kaya lang titingnan ko yung kung siya. May display. Oo. Kasi hindi ko na inano sa lamesa. Yung dalawang lamesa kasi pag dinuktong tabingi. Baka maano kasi, sabi ko dito lang sa sahig. Mas maganda pa dito sa sahig, pantay. So, saksak natin uli. Ay. Ito, saksak natin uli. Ayan. Ayan, may ilaw na. Ayan, So, aangatin lang natin ito para makita natin kung may display. Power supply, di ba umusok to? Yan, angatin natin. Tingnan natin kung may display. Pick up lang. Ayun, may display na. Yan. So, pag ganito, madilim to kasi pag wala siyang input source or signal, dumidilim yung backlight niya. Liliwanag lang pag mayroon na siyang input source. Tulad ng yung isa cable. So, okay na to, may power na. Ayan. Okay, pag natin, bigat. Saan sila, sir? Parating na? Mamaya nakasara na ito. Yan. Bigat. Kaya na natin. Yan na. Natin. Yan. Bigat. Yan. So, ito rin ko. Ito mahirap ang magnet yun. Oh. Ayan, picture. Nakita na. Ayan, umusok ko. Yun yung, umusok siya nung
bago siya masira. Bago to masira. Tapos tinawag na sa akin ni sir. Tek, wait, makunin ko. Miss, paano? Patulong ako. Kaya mo ta? Dalaw tayo? Sige po. Baka di ko maangat eh. Ay, sorry po. Ay, nasipa yung cellphone ko niyang made ni sir. Saan ba yung camera mo? Yan. Sige, dalaw tayo. Teka, alisin natin ito. Hindi, angatin ka muna. Alalayan mo lang ako. Kasi pagtaas ko eh. Dito ko mo. Sana po hawak. Ito. Hawak. Dukutin mo dyan, hawak. Ayan. Ha. Hawak mo ha. Huwag mong bibitawan ha. Huwag mong bibitawan ha. Bingi na ako ng helping a friend sa made ni sir kasi malaki talaga itong TV. Mahirap isabit dun sa ano niya, Shoot bracket. sa'yo. Naka-shoot sa'yo. Opo. Ayan. Yun, na-shoot na. So, sinicenter pa ni sir to eh. Paano ni center? Hindi pantay ah. Yun. Hindi ba center niya? Opo. Ayan, center na. So, kakabitan na natin ang ano. Ito yung lock niya, lock. Yun. Hala po ito. Okay, meron na. It's HDMI 3 pala. Opo. Kala ko magano. So, ayan. Pagka walang signal, dumidilim siya. Ayan o. Ay, lagay ko na sa 3 kaya. Sige, ikaw na. Alam mo paglipat? Na? Source? Hindi mo alam? Hindi, lilipat ko na lang. Andali. Mali yung saksak ko. Dito tayo sa kabila. Ito sa baba. Yan. Saksak ko na. Baka dahil patay ito. Ito. Ikaw po yan na remote editor. Wi-Fi? So wala. Wala signal. Ito ba sa bala kasaksak? Wireless, bakit nito? Other automatic niya. Hindi ako marunong. Ano mo? Wireless? Or ano? Yeah, wireless. Yes, enter. Ayan, antay mo na lang. May mancha pala siya, no? May mancha, no? Hello? Dati na ito. Hindi ko alam. Mancha yan. Ayan, ang bakat eh. Sineset up pa yung wifi ng maid ni sir. Alam niyo yung password nito. Kaya nga, tinukuyan mo ka. Ang sabi ni sir? Ha? Ang sabi ni sir? Tawag mo kay sir. Magkano ko yung 5? Ah. Thank you. Ang dami ba? Testingin mo natin ha. Para sigurado. Anak mo? Ha? Ay, ikaw. Dami mong pinayad, Day. Bakit mayaman na? Ayaw. Ayun, meron na nga. Ha? Vlogger ka ba yan?
Ayun, no? Okay na. Ayan na. Liwanag na siya. So, ikaw na lang magana, testima. Para ano. Manood kayo. Okay, I hope sana may natutunan kayo sa aking video tutorial. And also, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga sunod na i-upload ko ng mga video. Maraming pong salamat. Thank you.